Magandang umaga sa inyo lahat. Ako si Recal Viodonis galing sa 7 sa Balita at narito ako mag-report tungkol sa Biasnan sa Asia. Simulan natin sa Kabiasnang Sumer. Kabiasnang Sumerian. Ang Mesopotamia ay isang pook na pinaliligiran ng dalawang kambal na ilog, ang Tigris at Euphrates. Nagmula rin ito sa salitang Greek na Mesos at Potamos na nangangahulugang pagitan ng ilog. Sumer, isang lungsod, at ninawag namang mga Sumerian ang mga naninirahan dito mga mahahalagang bagay na natutusan at naibento sa Biasnang Sumer. Number 1, gulong. Number 2, potter's wheel. Number 3, sigurat. Isang pook sambahan. Number 4, pagsamba sa Diyos at Diyosa. 5, bahay na yari sa luwad. 6, walang pagkakaisang politikal. 7, cuneiform, sistema ng pagsusulat. 8, sistema ng padaluyan ng tubig, dike at kanal. Ngayon naman ay dumako tayo sa Kabiasnang Indus. Ang Kabiasnang Indus. Matatagpuan sa ang India sa Timog Asya. Ang reyong ito ay tinatawag na Subcontinent of Asia. Dalawang pinakatanyag na lungsod sa Kabiasnang Indus, ang Mohenjo-daro at Harappa. Mga mahahalagang bagay na natuklasan o naimbento sa Kabiasnang Indus. Number 1, sistemang grid. Number 2, paggamit ng mga bangka. Number 3, yari sa luwad ng mga tirahan. Number 4, padaluyan ng tubig. Number 5, imbakan ng mga pagkain. At number 6, pag-aalaga ng mga hayop. At ang pinakauli sa lahat ay ang Kabiasnang Chino. Ang Kabiasnang Chino. Matatagpuan ang China sa Silangang Asya. Kung lupain ang pag-uusapan, ito ang pinakamalaking bansa sa Asya. Naninirahan din ang mga Chino sa labak ilog tulad ng Mesopotamia at India. Mga mahalagang bagay na naimbento o natuklasan ng mga Chino. Sariling sistema ng pagsulat, mga dinastiya, oracle bone. Number 4, sisidlang bronze. Number 5, mabilis na transportasyon. Number 6, tirahan na may bubog tulad ng pawid o hugon.